Yo mga kapatid, kaibigan ko at kumpare, welcome back na naman sa ating anime Tagalog talakayan. Here we go, Naruto content na naman tayo. At ngayon nga ay ating nga tatalakayin ang patungkol nga dito kay Might Guy or dito nga kay Sir Kapalkilay na kung gaano nga ba talaga siya kalakas at yung mga ability o yung mga jutsu na kaya niyang gawin. Kasama nga rin dito sa mga babanggitin natin mga pare koy ang mga ilang detalye pa patungkol kay Might Guy na malamang ang karamihan nga sa atin ay hindi pa nga rin alam. So marami pa nga yan mga pare koy at tara na nga at atin na nga umpisahan. Might Guy or mas kilala nga sa katawagan na pangalan na tinatawag nga ni Naruto sa Tagalog dub na Sir Kapalkilay. So ito ngang si Might Guy mga pare koy ay ang siyang anak nga ni Might Guy na nakilala nga din natin na tinatawag nga sa isang kataga na Eternal Genin. Ngunit subalit datapwat na bagamat na ganun nga ang tawag sa kanyang ama dahil nga din sa bagay na yan isa nga din yan sa mga naging dahilan upang mas lalo pa nga magsumikap itong si Might Guy na magsanay at magpalakas nga ng magpalakas ng kanyang pisikal na katawan. Lalo't sa kadahilanan nga din na hirap nga din siyang gumamit o mag-perform ng anumang ninjutsu o genjutsu. Ngunit kahit gayon pa man, kahit kailan na hindi naman ito naging hadlang sa kanya upang hindi nga niya maabot ang kanyang pinakapotensyal bilang isang ninja ng Konoha. Dahil nga simula pagkabata, hindi nga rin kalaunan ay nagawa nga ding maabot nitong ni Might Guy ang ranggo bilang genin. At mula nga din dyan humawak na nga din siya ng team na kinabibilangan nga nitong nila Tenten, Neji at Rock Lee. So sa kabilangan ng lahat, bagamat tinotolonggis nga itong si Might Guy mula pagkabata, nakita naman natin mga pare ko na talagang pumalag nga ito sa hamon ng buhay at hindi nga niya talaga hinayaan na api-apihin nga lang sila ng mga ibang ninja. At ngayon mga pare koy, matapos nga ipakita ang mga bagay na yan, dako naman tayo dito sa mga ilang kaya niyang gawin or sa mga ilang jutsu ability na siyang aalamin naman natin. So una nga muna nating banggitin dito ang kanyang nature type at ito nga ang fire release at lightning release. At sa kanyang mga ability o technique ay nakapaloob nga din dito ito nga tinatawag natin na dynamic action at dynamic entry. At kasama nga din dito ito nga tinatawag natin na double dynamic entry. So ito nga yung kasama niya si Rock Lee mga pare ko no? And speaking of Rock Lee, dito nga rin sa mga itinuro niya na kaya nga rin gamitin ni Might Guy is itong front lotus at itong reverse lotus na siyang nakita naman natin o nasaksihan doon nga sa laban niya kay Gaara. So isa nga yan sa mga pinakasolidong bakbakan mga pare ko no? At bukod pa nga dyan mga sir, kasama nga rin dito is itong tinatawag natin na intersection method or ito nga yung isa sa mga ability ng taijutsu ni Might Guy na pinaka-counter nga niya sa mga physical attack ng kalaban. At syempre hindi pa nga yan dyan nagtatapos dahil meron pa nga itong tinatawag natin na leaf coiling wind at itong leaf coiling whirlwind. Bang! At bukod nga niyan meron pa nga dito na tinatawag natin na leaf drop na isa na nga rin sa mga ginawa ni Rock Lee. And speaking of Rock Lee, kasama pa nga dito is itong tinatawag natin na leaf gale. So kay Might Guy din galing yan mga pare koy. At bukod dyan ito pang tinatawag natin na leaf great flash at leaf rock destroying rise na siyang nakita na nga din natin na ginamit niya sa Naruto Shippuden. At dagdag pa nga natin itong leaf gas, leaf strong whirlwind or mas kilala nga sa Konoha Senpu. Bang! So ito nga rin yung ginamit ni Might Guy doon kay Kisame, di ba? Nung ipag-utos nga ni Itachi kay Kisame, nakukunin na nga daw nila si Kakashi. Habang katabi nga ni Kakashi, sila Kurenai at itong si Azuma. So dahil nga nanghihina na nga si Kakashi na ginamitan nga siya ni Itachi ng Chokoyomi, dito nga biglang to the rescue naman itong si Sir Kapalkilay na bigla nga itong sumulpot at sinipa nga si Kisame ng pagkalakas-lakas. Konoha Senpu! Bang! At bukod nga dyan kasama nga rin dito is itong Leaf Great Whirlwind at Leaf Whirlwind na ginamit nga din nitong ni Rock Lee dito nga sa laban niya kay Kimimaro. Bang! Ang angas ng Rock Lee dyan no, tapos dagdagan mo pa ng drunken, yung nakainom siya. At syempre bukod pa nga dyan mga pare ko, kasama nga din dito itong tinatawag natin na Shadow of the Dancing Leaf at Seasickness Fist. At ito nga din tinatawag natin na Morning Peacock, itong isang klase nga ng fire release na pinambalagbag nga niya dito kay Kisame. And speaking naman ng kanyang summoning technique, nakakagamit nga din si Might Guy nito. At ito nga ang tinatawag natin na summoning technique, Tortoise Nin Game. So siya ngayon guys, yung sinamon ni Might Guy dun sa laban niya kay Kisame, nung hinahabol niya ito na pumunta nga ito sa ibang lugar. Siya nga rin yung biglang lumitaw kay Rock Lee na pinigilan nga niya si Rock Lee na gamitin ang pinagbabawal na technique dito kay Sasuke. So ang kanyang pangalan mga pare koy ay Nin Game. At pagdating naman sa Shinobi War, dito nga rin muling ginamit itong ni Might Guy. Ito nga ang ability niya na tinatawag natin na Soshuga. So ito nga yung bakbakan type niya. Nagamit-gamit nga niya dito itong tinatawag natin na Nunchaku or itong dalawang pamalo niya na maliit na pinagdugtong nga ng kadena sa gitna or ang isang bagay nga na pamilyar na nga din sa iba na siyang ginamit na nga din ni Bruce Lee. At bukod nga dyan, dito nga rin sa Shinobi War, dito nga ginamit nga din niya itong ability niya na tinatawag nga natin na Little Toe Attack or Koyobi Kogeki. Sa Koyobi Kogeki ko! At bukod nga dyan, ginamit nga din dito ni Might Guy itong tinatawag na ability niya na Violent Leaf Adamantine Strength Whirlwind na siyang pinangkanahangan niya dito kay Obito kaya nga lang hindi matamatamaan dahil nga tumatagos ito. At syempre bukod dyan, ang pinakamalakas na suntok nga nitong ni Might Guy na ginawa nga niya sa kanyang pinakapaboritong estudyante na si Rock Lee at ito nga ang tinatawag natin na Strong Fist.
Bang! Isang solidong suntok nga ang natamo nito ni Rackley dahil nga sumuway nga ito na muntik na nga rin niyang gamitin ang pinagbabawal na teknik ng mga taijutsu user. At kaya nga dahil doon tinuruan nga siya ng leksyon nitong ni Might Guy at sinapak ng solidong suntok. Bang! Pero kalaunan nga din ay pinatawad nga siya ni Sergei at mangyaring nagkaroon nga ng awkward moment dito habang nandidiri nga nanonood dito sila Sasuke, Sakura at Naruto. Mamen, nag-iyakan pa nga sa pagpapatawaran itong dalawa. Nakaaninsabay naman niya na itong ang sinin game na siyang summoning technique ni Guy ay umiiyak nga din. But anyway mga pare ko yun no, yan nga mga ilang technique ni Might Guy o mga ilang jutsu o mga abilities na siyang pinakita na nga rin sa atin. At ngayon mga pare ko, matapos nga ng mga bagay na yan, punta naman tayo dito sa pangmalakasang mga jutsu niya or dito nga sa kanyang pangmalakasang technique na tinatawag nga natin na 8 gates. At kaya nga dahil din dyan, dito na nga rin papasok itong tinatawag natin na 8 gates chakra opening. Nakapaloob nga dito itong gate of opening, gate of rest or gate of healing, gate of life, gate of pain, gate of closing or gate of limit, gate of joy, gate of shock, at ang gate of death. So umpisahan nga natin dito sa first gate, ang gate of opening or kaimon. Makikita o matatagpuan nga ito doon sa bandang kaliwa ng utak at sa pamamagitan nga nito, inaalaw na nga nito ang user na gamitin itong front lotus. At ang kasunod naman dito ay itong ang ikalawang gate na gate of healing or Qmon. Makikita nga ito o matatagpuan doon sa kanang bahagi ng utak at sa pamamagitan nga nito ini-increase nga nito ang physical strength ng user at muli ngang ini-energize ang katawan ng user na nagiging dahil upang mabilis nga itong makarecover sa matinding pagkapagod. At ang pangatlong gate naman dito, ang tinatawag naman natin dito na gate of life or Simon. Ito nga ay makikita o matatagpuan doon sa spinal cord at sa pamamagitan nga nito mangyaring mamumula nga din ang skin ng user at ang pupil ng mga mata nito ay mawawala nga din or sa makatuwid yung buong mata nila ay magkukulay puti. Nakalinsabay niyan ay magtatayuan nga din ng mga buhok nito at sa pamamagitan nga din ng gate na to ay inaalaw na nga rin ng user na gamitin itong reverse lotus. At ang ikaapat na gate naman dito is itong ang tinatawag natin na gate of pain or Shomon. Matatagpuan nga din ito sa bandang spinal cord at sa pamamagitan nga din ng gate na to ini-increase nga din ang speed ng user. Ito na nga din yung nangyari kay Rackley noon nung maglaban sila ni Gaara at dito na nga din magsisimula ang pagdugo ng ilong ng user. At ang panglimang gate nga dito ay itong ang tinatawag natin ng gate of limit or Tomon or gate of closing. Matatagpuan nga ito doon sa bandang part ng chan at sa pamamagitan nga din ng gate na ito mag-i-increase nga uli ang strength ng user pag matapos nga kumpletuhin ang reverse lotus. Pero matapos nga itong i-perform maaaring mangyari nga din na magkaroon nga o makareceive nga ang user ng ilang fracture sa kanyang kamay. At ang ika-anim na gate naman dito is itong tinatawag nga natin na gate of view or Kaimon or gate of joy. Ito nga ay matatagpuan pa rin dun sa bandang chan at sa pamamagitan nga nito mangyaring mag-i-increase nga ang lahat ng abilities ng user at sa pamamagitan nga din ng gate na ito inaalaw na nga din ito ang user na magamit ang ability na morning peacock or itong yung napakabilis na mga suntok na nagre-release na nga ng mga apoy na sa pamamagitan nga din nito magre-release nga ang user dito ng isang aura na kulay green. At ang ikapitong gate naman dito is itong tinatawag nga natin ng gate of wonder or Kyomon or gate of shock. Makikita o matatagpuan nga din ito sa bandang chan at sa pamamagitan nga din nito ang user nga nito maglalabas nga at magkakaroon ng palibot sa kanyang katawan ng kulay asul na pawis na nagiging itsurang chakra nga. At sa pamamagitan nga din ng gate na to inaalaw na nga din ng user dito na magamit nga ang abilidad na daytime tiger or Hirodora. Ito nga yung technique ni Guy na sa pamamagitan nga ng kanyang taijutsu na sa sobrang lakas ng kanyang atake maglalabas nga ito ng isang napakatinding air pressure na mag-iitsurang puting tigre. So ayan ngayon sa 7th gate mga pare ko no, ang Kyomon. At ang panghuling gate nga dito sa ating listahan, ito ang ikawalong gate na tinatawag natin na gate of death or ang Shimon. So heto na nga yung pangmalakasan mga pare ko no, dahil nga itong Shimon ay located na nga sa heart o sa puso. So para nga mabuksan ang technique na ito kinakailangan ngang gawin ng user na sa pamamagitan nga ng kanilang hinalaki ibabaon nga nila o ipangbubutas ito sa kanilang chest na upang mangyari nga na lahat ng chakra ng user ay dumirekta nga ang lahat ng daloy sa puso. At mangyaring pag na-activate na nga ito magkakaroon nga ang user dito ng nag-uumapaw na lakas na 100 beses nga ang lakas kumpara nga sa karaniwan. At ang lakas at kapangyarihan nga din na naidudulot nito ay humigit na mas malayo pa kumpara sa pinagsamang lakas ng 5 kage. So ganun nga kahalimaw yun mga pare ko no, dahil nga sa pamamagitan nga din na pag-unlock ng gate na to dito na nga din inaalaw ang user na gamitin ang isang ability na evening elephant or Sekiso. Ito nga yung isang uri ng air cannon na kapag tinamaan ka paniguradong baon ka nga sa lupa. At bukod dyan sa pamamagitan nga din ng gate na yan dito na nga din inaalaw ang user na magamit ang isa pang napakalakas na technique at ito nga
nga ang Night Guy o Yagai. So ito na nga rin yung literal na pulang dragon mga pare, na sa sobrang lakas nga ng ataking ito, mangyaring pagtapos nga gamitin ito, masasunog nga na matindi ang katawan mo, at di nga rin katagalan, unti-unti ka na nga rin magiging abo. Pero, para nga magawa mong makasurvive din dito sa ataking ito, kinakailangan naka-level mo nga si Madara or si Jubidara na nagtataglay nga ng high level regeneration technique na nagmula nga sa Ten Tails. Unless kung wala kang ganyang ability na high level regeneration technique, paniguradong pulbos ka na nga rin o patay laban nga sa technique na ito. Bang! So ayan nga guys ang ating talakayan patungkol nga dito kay Might Guy or Sir Kapalkilay, na kung gaano nga ba siya kalakas at kung ano nga ba yung mga ability o technique o jutsu na kaya nga niyang gamitin o gawin. Hanggang dito guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.